Alright, isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Welcome sa Defend the Faith Hour sa ating Berean.room live today. So ngayon po ay mag-aaral tayo ng kaunti patungkol pa rin sa salita ng Diyos. So saglit lamang ito habang kayo kumakain o bago kayo kumain. Tayo po ay mag-aaral muna po ng salita ng Diyos. Sa ating pag-uumpisa, hayaan nyo po na manalangin muna ako. At may panalangin din po kayo. Let's pray. Dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Pagkakataon na kami po ay buhay, makapag-aral sa inyo. Pagpalaan niyo po ang maabot ng video na ito at mga tagapakinig at ang salita mo na aming tatalakayin. Tawad po anumang aming pagkukulang pagkakasala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. So, bago tayo magpatuloy, i-share po muna natin ang ating live. At para po maraming maabot ang ating pong magiging pag-aaral. So, share ko muna, shoutout muna sa mga kapatid namin dyan kay Kristo at sa mga ilang pa pong mga kaibigan ko sa Original Baptist Faith Defender, mga taga Galilee. So, patuloy po kami na sinusuportahan at pinananalangin sa kanilang mga gawain. Right? So, yun. Dito pala medyo malakas ang ating signal. Sige, teka lang. Hindi makita ang akin live sa isang cellphone. So, share muna natin. So, nawa, nasa maayos kayong kalagayan. Kumain po kayo ng mahusay, mahusustansyang pagkain. Kalooban po ng Diyos na alagaan ang mga pangatawan din natin. Lalo po sa mga nagsitanggap kay Kristo, tayo po ay templo ng Diyos na banal. No? So, sa oras pong ito, ang pag-aaralan natin is all about Christ-likeness. Ang pag-aaralan natin is all about Christ-likeness. Bilang Kristiyano, alam nyo po, hindi ang pagiging Kristiyano tungkol sa makapunta ka lang sa langit pag dumating ang kamatayan at masama sa paghari ng Diyos. Kundi, ang nais ng dakila natin Diyos ay maging kawangis katulad ng Panginoong Kristo Jesus, to be conformed to the image of His Son. At ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, di ba? From the definition of words pa lamang, pinasimulan tawaging Kristiyano ang mga alagad ng Panginoong Kristo Jesus. Ang pagiging Kristiyano ang tinutularan, hindi po ang pastor, hindi po ang mga miyembro o kung sino mga sikat na personalidad, walang iba kundi ang bugtong na anak ng Panginoong Kristo Jesus na kung saan puspos ng biyaya at katotohanan, na kung saan mismo ang Ama nagsasabi, nananahan sa Panginoong Kristo Jesus, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Kung nais po natin ng buhay na kung saan kalugod-lugod sa Diyos at talaga naman na bibigyan kaluwalhatian ng Ama at napapaligay ang banal na Espiritu, so kinakailangan po natin na maging kawangis at katulad ng Panginoong Kristo Jesus. Christ-likeness, pagiging katulad ni Kristo. Basahin ko po sa inyo ang Romans chapter 8 verse 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Ang intensyon sa atin ng Ama ay maging katulad ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo Jesus. Maraming nagsasabi, Kristiyano sila, pero hindi na ipapakita ang karakter o katangian o pag-uugali ng Panginoong Kristo Jesus. Ang tunay na pagiging Kristiyano ay hindi po ito sa relihiyon o kaalaman o mga panlabas na anyo. Yun iba, akala nila Kristiyano na, kumo nagsisimba, palasimba, mahaba ang kasuotan, o di kaya umaawit na sa Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay becoming like the Lord Jesus Christ. It is all about His character, conduct, conviction, and compassion na maipahayag at maipakita ang Panginoong Kristo Jesus sa ating buhay. Yung mga ibang Kristiyano na nag-exercise ng tinatawag na biblical apologetics, kapag wala pong pagkawangi sa Panginoong Kristo Jesus, nalalaglag po sila sa pagiging mayabang. Sa paglilingkod, kapag walang Christ-likeness, alam nyo po ba mga kapatid, nagiging parang walang saysay. Ang sabi nga ni Pablo, meron man akong pananalita, naipahayag man sa akin ng mga revelasyon, kung walang pag-ibig na kagaya ng kay Kristo Jesus, para lamang siyang walang kwentang batingaw.
Ang ibig pong sabihin, kahit yung mga doktrina nalalaman mo na ang lahat, pero ikaw naman ay nagiging harsh o hypocritical dahil walang Christ-likeness o walang pagkatulad kay Kristo Jesus, ay nawawala po, hindi na pupulfilled ang purpose ng Panginoon sa atin. Bilang Kristiyano, ang nais ng Ama ay maging katulad tayo ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo Jesus. Number 1, Christ-likeness is God's purpose for the believer. Romans 8:29, to be conformed, maging kamuka to the image of His Son. Pag sinabing image, it's all about character. Gaya nga po ng halimbawa ng aming guro pagdating sa image, di ba? Halimbawa, sinasabi, nasira ang imahe ng mga pulis. Nasira ang imahe ng mga guro. Hindi po yan tumutukoy sa physical na itsura, kundi sa character, sa attitude. Ano po? Nais ng Ama na tayo maging kawangis ng kanyang bugtong na anak. Sa mga katotohanan pagdating po sa pagiging ligtas natin, hindi lamang po maligtas tayo dahil tumanggap kay Kristo Jesus, nais niya rin ang magiging kahihinatnan natin maging katulad ng karakter ng Panginoong Kristo Jesus. Diyos siya ng pag-ibig, Diyos na matuwid, Diyos na mapagmahal, Diyos na mahaba ang pasensya, naglalayon siya ng hindi masama sa sino man, kundi ang lahat ay magsipagsisi. God's goal is not merely church attendance, but transformation. Hindi po pakay ng Diyos ng marami ang nakakulong o nagsasamba. Nais niya marami ang mabago dahil may tunay na tinanggap na Kristo sa puso, sila po ipinapakita ang transformation, Christ-likeness. Si Kristo Jesus ang naipapakita. Christ is our pattern and example. Wala na hong iba. Si Kristo tularan natin. Looking unto Jesus, pag nakikita mo ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng linaw ng Biblia na kanyang salita, atin po siyang susundan at gagalangin at gagayahin. Ephesians 4:13, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun, habang tayo'y lumalago, Christ-likeness ang pinag-uusapan doon, makita sa ating buhay si Jesus. Ang lumalagong Kristiyano ay sa kanyang pag-uugali, nababago, sa kanyang pananalita, nababago, at sa kanyang pong pakikitungo, nababago. Ang naluluwalhati at naipapahayag na itataas ang Panginoong Kristo Jesus. Christ-likeness is God's purpose for all of us, for all the believers of the Lord Jesus Christ. Number 2, Christ-likeness begins with transformed minds. Mabago ang utak. Mabago ang utak. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano ba ang utak ng Panginoong Kristo Jesus? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Palibasa na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakumbaba, nakitulad sa tao at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Ang ibig kong sabihin, tinuturuan tayo dahil bilang mga Kristiyano, nais ng Diyos maging konforme tayo kay Kristo, yung pag-iisip natin, maging mapagkumbaba, hindi mayabang, maging masunurin, hindi rebelde. At ang Panginoong Kristo Jesus ay mapagbigay, ibinigay niya ang kanyang buhay. Mga ilang katotohanan, tatandaan natin, ang Christ-likeness begins with internally before externally. Sa panloob, sa puso't isip mo, na binago ka ng Panginoong Kristo Jesus at naipalalabas, naipapakita. Wrong thinking produces wrong living. Kapag mali ang pag-iisip, mali ang pamumuhay. Kaya nag-uumpisa ang lahat sa maling at sa tamang pag-iisip para magkaroon ng tamang pamumuhay. Ano ba yung mga bagay na tama at totoo? Nagmumula sa salita ng Diyos. The believer must develop a biblical mindset. Utak, makabiblia, dapat meron sa atin. Biblical mindset. Characteristic of Christ's mind is humility, obedience, compassion, holiness, and submission to the Father. You cannot live Christ-like without thinking biblically. Yung maging kawangis ka, katulad ka ng Panginoong Kristo Jesus, di po mangyayari kung hindi po tayo nababatay sa Biblia ang pamumuhay. Number 3, Christ-likeness is seen in daily conduct. Sa araw-araw na pamumuhay po yun, yung pagiging katulad ng Panginoong Kristo Jesus. Christ-likeness
is seen in daily conduct. 1 Peter 2:21, Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Nag-iwan si Kristo Jesus, nagbata o nagsakripisyo siya para sa atin, para bigyan tayo ng halimbawa na sundan natin ang kanyang mga yapak. Sa kanyang pananalita, sa kanyang pagtitimpis, sa kanyang pakikipagrelasyon, sa kanyang social media behavior. Kung narito ang Panginoong Kristo Jesus sa bawat Kristiyano, anong ugali mo sa social media? Sa ministry attitude po natin, kamusta po tayo? At sa personal holiness na meron po tayo. Ito ba'y nagmumula sa Panginoong Kristo Jesus? In Colossians 3:12-13, ito po yung traits o kaugalian ng Christ-likeness, ng merong pagkawangis kay Kristo. Mercy, kindness, humbleness, meekness, long-suffering, forgiveness, maawain, mabait, mapagkumbaba, maamo, mapagtiyaga, at mapagpatawad. Yan po yung merong Christ-likeness. Ibig sabihin, nagmamatured bilang Kristiyano. People should see Christ in how we react, speak, and live. Dapat makita ng mga tao, makita sa pamilya mo, makita ng kapitbahay mo o katrabaho mo, si Kristo Jesus kapag ikaw ay mananalita o nabubuhay o tutugon sa mga sitwasyon. When the world looks at you, do they see Jesus or do they see the demon? Mag-isip po tayo, kung nagsasabi tayo at napapangalanan tayong Kristiyano, dapat pag tinignan po tayo ng mundo, makita nila si Kristo. Number 4, Christ-likeness does not remove conviction. Hindi po inaalis yung mabuting conviction o desisyon. Kumbinsido ka, mga pamumuhay. Jesus showed holiness, boldness, and righteous anger in John chapter 2, verse 15-17. Nagalit man din ng matuwid na galit si Jesus. Matapang din si Jesus. Pinakikita niya ang kabanalan. Sa John chapter 2, verse 15-17 yan. In Ephesians 4:15, speaking the truth in love. Kung tama ka na at magsasalita ka ng katotohanan at ayon sa katwiran ng Diyos, dapat nasa damdamin din ng pag-ibig. Kaya po ano ang naidudulot noon? Christ-likeness. At ikaw po ay nakapamumuhay sa biyaya at katotohanan. Tandaan nyo, truth without love becomes cruelty, marahas, kapag katotohanan na walang pag-ibig. Love without truth becomes compromise. Yung damdamin na umiibig pero walang katotohanan, nagkukompormiso, nawawala na sa katotohanan. Pero ang pag-ibig ni Kristong nasa sa atin, because of Christ-likeness, uncompromising love ito, nasa katotohanan pa rin. Christ confronted falsehood and hypocrisy. Pinagagalitan ni Jesus yung kaipokritahan at mga maling katuruan. At hindi rin masama kung sa atin tularan natin ang Panginoong Hesus. Hindi tayo natutuwa sa masama, mga kasinungalingan, at pagiging hindi totoo. Biblical kindness is not compromise. So, yung ayon sa Biblyang kabaitan, hindi mo ipinagbibili o ipinagpapalit ang katotohanan ng Diyos. In John 1:14, full of grace and truth ang Panginoong Kristo Jesus. Punong-puno ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at katotohanan. Ibig pong sabihin, kapag ating ipagtatanggol din ang ating pananampalataya, kailangan ipakita ang Espiritu ng Panginoong Kristo Jesus. Number 5, Christ-likeness is produced by the Holy Spirit, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Hindi po lumalabas ang Christ-likeness sa pagiging makamundo o makalaman. Spiritual fruit grows through fellowship with God. Yung personal devotion mo, lagi kang nakikipag-usap, nakikipag-isa sa Diyos, sa pananalangin, pagbubulay-bulay ng Biblia, sa mga pagsamba, doon po lumalabas ang mga bunga ng banal na Espiritu. And walking in the Spirit changes the believer. Yung lumakad o mamuhay ka ayon sa Espiritu at sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, yun po yung walking in the Spirit na binabago po tayo. How Christ-likeness grow? Paano tayo lalago sa pagiging katulad ni Kristo, kawangis ni Kristo? Lagi po tayo sa prayer dapat. Scripture meditation, lagi magbulay-bulay ng salita niya. Obedience, pagsunod, surrender, pagsuko
Separation from sin, pag-iwas, paglayo sa mga kasalanan. Number 6, the greatest model of Christ-likeness is Christ Himself. Wala na po tayong ibang pattern na titignan kundi si Kristo Jesus mismo. Looking unto Jesus, sabi po ng Hebrews 12:2. Bakit titingin ka kay Kristo? Perfect holiness po siya. Perfect compassion, tinataglay niya. Perfect obedience, pinakita niya. Perfect courage, hindi siya natakot sa alam niyang kanyang dadaan ng hirap, mailigtas man lang tayo. Perfect truth, ganap na katotohanan ay na kay Kristo. The Christian life is not imitation by fleshly effort alone. Hindi ito pagsusumikap na gayahin lamang si Kristo, but transformation through communion with Christ. Kundi ito'y pagbabagong buhay sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Bilang pagtatapos, Christ-likeness is the evidence of spiritual maturity. Lumalago ka spiritual kapag naipapakita mo sa buhay si Kristo. Dahil nakikipag-isa, kung ano lamang ang gusto niya, yun ang sinisikap mo masunod. Kalooban mo na ang kalooban niya. God did not save us merely to escape hell, but to reflect His Son. Niligtas tayo ng Diyos hindi lamang para makatakas sa badya ng kapamakang impyerno, kundi para maging katulad ng kanyang bugtong na anak na lubos niyang kinalulugdan at minamahal, upang tayo kalugdan din at lubusan natin maranasan ang pagmamahal. The world needs Christians who speak like Christ, Christians who love like Christ, who stand like Christ, and who defend the truth like Christ. Ito ang kailangan ng mundo. 2 Corinthians 3:18, we are changed into the same image. Walang iba, ang Panginoong Kristo Jesus. So bilang pagtatapos, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. That is Christ likeness. Sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong paglilingkod sa Diyos, o kahit sa gobyerno, dapat maging katulad ng Panginoong Kristo Jesus. Mag-uumpisa sa pagsisisi ng kasalanan, lubusan mong tanggapin si Kristo Jesus, sinasampalatayanan mo siya ng buong puso na siya'y nabuhay muli sa mga patay ayon sa kasulatan, binayaran ng ating kasalanan, at maliligtas ka. At matapos mo magtamo ng buhay na walang hanggan, nagiging anak ka ng Diyos, hayaan mo ngayon, baguhin ka niya sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong buhay, pagsunod sa kanyang kalooban, at pagsasakripisyo. Kung ano na po ang nais ng Panginoon, maging sakripisyo mo, yun sundin ang kalooban niya. Hindi na po yung nais natin. So again, Christ-likeness, yan po ang gusto ng Ama para sa bawat isa na nagsasabing Kristiyano. Hindi lamang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi na pupuntang impyerno. Gusto niya rin habang nabubuhay ka, mamuhay ka para kay Kristo at maipahayag mo, maipakita mo ang karakter o mga katangian, pag-uugali ng Panginoong Hesus. God bless po sa bawat isa. Let me pray for you. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa oras na ito. Nakapag-aral kami ng iyong salita. Dalangin ko sa bawat isa, dumating ang katotohanan ng Panginoong Kristo Jesus at biyaya sa pamagitan ng tunay nilang tanggapin ng Panginoong Kristo Jesus. At kung natanggap nila ang Panginoong Jesus, sila po'y mamuhay na sa pamamagitan po ng utak na meron ng Panginoong Kristo Jesus. At mangyari sa amin ang nais mo, Christ-likeness. Bless niyo po lahat ng kumakain. Lahat po nawa ay iingatan, walang magkakasakit. Dalangin namin ilayo rin sa aksidente at lagi kami bigyan ng pagkakataon makapag-aral, makilala ka pa ng lubusan at maranasan ka dakila namin Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen, Amen. God bless po sa bawat isa. Again, this is Hensumay Baptistemen, Pastor Ken Condino sa isa kong account. Maliit na lingkod ng Diyos. At mamaya kita-kits po ulit tayo sa ating deep study night. God bless po sa bawat isa.